Ako si Celestine Jimenez. At ilang sandali lang ang nakalipas. Hiyang-hiya ako sa sarili kong asawa. Nang walang awa niyang ginupit ang tanging credit card na pinayagan niya akong gamitin. Sumigaw siya na kailangan ko raw matuto na mabuhay nang wala ang pera niya. Ang hindi niya alam. Ang lahat ng perang iyon bawat sentimo ay akin na noon pa man. Naranasan mo na bang pakiramdam na wala kang halaga? Habang ginagamit mo ang isang bagay na talagang pag-aari mo. Bago ko ikwento ang mga sumunod na pangyayari matapos kong damputin isa-isa ang mga piraso ng plastik na iyon, sa sahig gusto kong malaman mo na ang kwento ko ay kwento ng pagbangon. Manila. Sa loob ng ika-40 palapag na penthouse sa Bonifacio Global City, DC. Kami ni Rafael Alcantara ay itinuturing na perpektong mag-asawa. Si Rafe. Ang 28 taong gulang na karismatikong negosyante at visionary. At ako. Si Celestine. Ang tahimik at masunuring asawa niya. Para sa mundo. Si Rafi ang self-made man na nagbigay sa amin ng marangyang buhay na ito, ang Porsche Macan sa garahe. Ang kondo na may tanawin ng Makati Skyline. At ang kanyang Patek Philippe na laging umaalpas sa cough ng kanyang mamahaling suit. Ang katotohanan, napakasimple at napakalupit. Hindi kailanman kumita si Rafi ng sarili niyang pera. Ang buong yaman namin ay nagmula sa aking mga investmentisang portfolio na binuo ko. Bilang isang programmer at early investor sa isang tech startup. Bago pa man kami magkakilala. Hindi lang sa gabing iyon nangyari ang kahihiyan. Ito ang hangin na nilalanghap ko araw-araw. Nagpapakita ito sa maliliit at malulupit na kilos. Tulad ng allowance na ibinibigay niya sa akin gamit ang isang secondary credit card na nakapangalan sa kanya. Ito ay isang simbolikong leash. Isang paalala ng aking kunwari ipagkaasa. Mag-ingat ka sa gastos. Mahal. Sasabihin niya. Habang pinapakintab ang kanyang relo-regalo niya sa sarili niya gamit ang pera ko. Bilang pagdiriwang sa successful deal na siya lang naman ang nagmay-ari. Noong simula ng aming relasyon, ang interes ni Rafe sa aking finances ay tila pagpapakita ng pagmamahal at proteksyon. Hayaan mo na akong humawak ng lahat. Para hindi ka na ma-stress. Pangungumbinsi niya isang gabi. Pagod sa pagmamana at pamamahala ng malaking yaman. Pumayag ako. Akala ko. Bumubuo ako ng isang partnership. Ngunit dahan-dahan. Inilipat niya ang kontrol. Inilagay niya ang lahat ng account sa kanyang pangalan bilang administrator. Binigyan ako ng limitadong access. At muling isinulat ang naratibo ng aming buhay. Siya ang naging bida sa kwentong ako ang sumulat at nagpondo. Ang aming kondo-unit ay naging isang museo ng kanyang ego. Bawat mamahaling kagamitan ay trophy na ipinapakita niya bilang patunay ng kanyang brilliance. Nakaupo ako sa sofa. Pakiramdam ko ay isa lang akong mamahaling dekorasyon may gamit. Ngunit walang boses. Ang gabi ng pag-aalipusta. Noong gabing iyon, matindi ang tensyon. May mahalaga kaming dinner kasama ang mga potensyal na investors para sa bagong venture ni Rafi proyektong pinupondohan ng aking trust fund. Nag-ensayo si Rafi sa harap ng salamin. Sinasanay ang kanyang $1 million smile. Ito ang lahat-lahat. Celestine. Kapag nag-close tayo sa deal na ito, lalaki na tayo sa paraang pinlano ko. Sabi niya, hindi tumitingin sa akin. Naramdaman ko ang kakaibang. Malamig na kalinawan. Hindi na ako nakaramdam ng sakit o galit. Nakita ko siya kung sino talaga siya, isang karismatikong parasite.
Isang lalaking takot sa sarili niyang mediocrity na nakakita sa akin ng perpektong host para sa kanyang pantasya ng kadakilaan. Bago kami umalis para sa eksklusibong steakhouse sa Giz, tumingin ako sa salamin. Sa sandaling iyon, nakita ko ang anino ng dating Celestine, ang bold at matalinong babae na nakikipagnegosasyon sa mga venture capitalist. Tara na! Huwag tayong malate. Nakasalalay dito ang future ko. Irritable niyang sabi. Ang future natin. Pagtatama ko sa isip. Kahit hindi niya alam. Sa hapagkainan, pinakita ni Rafi ang kanyang pinakamahusay na pag-arte. Ipinakilala niya ako sa mga investors, sina Jimmy, S-Ray at Amat Cruz. Dalawang batikang negosyante bilang ang magandang babae sa likod ng genius. Sa loob ng 20 minuto, umikot ang usapan sa akin. Ngunit hindi ako hinawakan. Tinanong nila ako tungkol sa aking GFM routine at mga branded bag. Ngunit hindi kailanman tungkol sa aking pananaw sa tech market. Nagsimula si Rafe sa kanyang pitch. May sigla siyang nagkwento tungkol sa fintech platform na naglalayong baguhin ang sistema ng pera sa Pilipinas. Detalyado niyang inilarawan ang algorithm. Gamit ang mga teknikal na salita na kabisado niya mula sa mga report na ako ang sumulat. Nakikinig ako. Nararamdaman ko na bawat salita niya ay nagbubura sa aking pagkatao. Siya ay isang magnanakaw ng kwento. Ginagamit ang boses ko para itayo ang kanyang sariling alamat. Tapos, nangyari. Habang inilalarawan ang arkitektura ng database, nagkamali si Rafi ng pagbanggit ng isang pangunahing termino. Binanggit niya ang P-OD. Vulnerable encryption sa halip na ang cutting edge na ginagamit namin. Walang pag-iisip. Halos bilang reflex ng aking dating buhay. Sumingit ako. Ang totoo po. Gumagamit kami ng SHA-256 na may per-user cryptographic salt. Sabi ko sa mahinang boses. Ngunit klaro. Mas matibay po sa cybersecurity standards. Lalo na para sa mga Pinoy na gumagamit ng mobile wallet. Natahimik ang lahat. Ang tingin ni Amat Cruz, na kanina ay nakatuon kay Rafe, ay lumipat sa akin na may bagong kuryosidad. Sa isang iglap, nabaliktad ang dinamika ng kapangyarihan sa mesa. Nakita ko ang mabilis na galit at kahihiyan sa mukha ni Rafe bago niya muling ibinalik ang kanyang ngiti. Ayan na naman si secret weapon ko. Sabi niya. Niyakap ako sa balikat ng halos masakit. Si Celestine. Mahilig lang talaga yan sa technical details. Hobby niya lang yan. Pero gusto niya laging itest ang utak ko. Ang aking kaalaman. Ang aking karera. Ang aking identidad lahat ay ginawa niyang isang simpleng hobby lang. Tumawa ang mga investor. Para sa kanila. Natapos na ang tensyon. Ngunit para sa akin, ang haplos ni Rafi ay isang malinaw na babala. Pag-uwi namin, nag-iisa ang tunog ng makina ng Porsche at ang tiktak ng kanyang Rolex. Pagkasara ng pinto ng kondo, sumabog ang galit niya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ha? Pinahiya mo ako. Ginawa mo akong tanga sa harap nila. Sigaw niya. Umalingaw-ngaw ang boses sa marmol na foyer. Nagsasayang ka ng pera nang wala kang ideya kung paano ito kinikita. Ang pera ko. Dinura niya. At mabilis niyang inagaw ang aking purse. Inubos ang laman nito sa lamesa. Kinuha niya ang secondary credit card na nakapangalan sa kanya at kumuha ng scissors mula sa drawer. Makinig ka.
Celestine, kailangan mong matuto tungkol sa halaga ng pera. Ang pera ko. Malamig niyang sabi. Sa dalawang mabilis, marahas na gupit. Pinira-piraso niya ang card. Bumagsak ang mga piraso ng plastik sa mamahaling alpombra. Inaasahan niya ang pag-iyak. Ang pagmamakaawa. Inaasahan niyang bumagsak ako at humingi ng tawad dahil sa paghamon ko sa kanya. Ngunit ang nakita niya ay ang aking katahimikan. Dahan-dahan. Lumuhod ako at dinampot ang bawat piraso ng card. Ang shattered bank logo. Ang bahagi ng mutilated kong pangalan, Cel. Ang mga huling digits. Ano nang ginagawa mo? Didikitin mo ulit. Pang-uyam niya. Ngunit ang kanyang boses ay walang dating lakas. Hindi umaangkop ang reaksyon ko sa kanyang script. Tumayo ako. Hawak ang 4 na piraso sa palad ko. Tama ka. Sabi ko. At ang boses ko ay tahimik. Kabilang sa babaeng ako bago ko siya makilala. Kailangan kong matuto. Kailangan kong matuto na mabuhay nang wala niyan. Tumalikod siya. Nagtungo sa kusina para uminom ng whiskey. Para sa kanya. Tapos na ang show. Para sa akin. Nagsisimula pa lang ito. Isinara ko ang pinto ng aming silid. 1 kilos na tila pagpapasara ng isang kabanata. Kinuha ko ang aking phone. Naalala ko ang isang usapan kay Atty. Santos, ang aming family wealth manager. Matapos ang kasal, sinabihan ko siya na ilagay si Rafael bilang authorized user sa lahat ng account ko. Nag-aalala siya noon. Celestine. Payo niya. Dapat laging may safety protocol na ikaw lang ang pwedeng mag-activate. Tatawagin nating protokolo hawak the hold protocol. Ang alaala na iyon ay naging lighthouse sa dilim. Mula sa sala, narinig ko ang mayabang na tawa ni Rafe habang nakikipag-usap sa telepono sa isa niyang kaibigan. Sinabi ko sa kanya na siya ay grounded. Kailangan kong ipaalala sa kanya kung sino ang nagpapatakbo ng bahay na ito. Ang paghamak niya ang huling catalyst. Binuksan ko ang aking laptop ang aparato na tinatawag niyang T-Little Toy ko lang. Nag-login ako sa aking private banking portalang seksyon na hindi niya alam na nag-i-exist kung nasaan ang lahat ng aking kayamanan. Gumawa ako ng email para kay Atty. Santos. Maikli. Malamig. At hindi malabo. Subject. Protokolo hawak, agarang pagpapatupad. Pakisumite ang pagpapatupad ng protokolo hawak. Agad na bawiin ang lahat ng access ng secondary user sa lahat ng account na naugnay sa aking pangalan. Ilipat ang lahat ng balance sa contingency account 77G. Kumpirmahin pagkatapos. Narinig ko ang tawa ni Rafe sa kabilang kwarto. Ang kadalian ng pagbabahagi niya sa akin bilang isang punchline ang nagtulak sa akin. Click! Ang mahinang tunog ng trackpad ay umalinggaw sa akin na parang simula ng isang bagong buhay. Sinara ko ang laptop. Tapos na ang gyera. Nag-impake ako ng tahimik. Hindi malaking suitcase, kundi isang maliit na carry-on. Iniwan ko ang mga mamahaling damit at sapatos. Ang bawat tiklop ng damit ay isang tali na pinutol ko mula sa aking nakaraan. Sa harap ng jewelry box ko, nakita ko ang diamante at ginto na binili niya gamit ang pera ko. Para palamutihan ang kanyang trophy wife. Kinuha ko lang ang simpleng hikaw na perlas na bigay ng lola ko noong graduation ko. Iyon lang ang akin talaga. Kinuha ko ang 4 na piraso ng credit card at inilagay sa zippered pocket ng aking purse. Hindi bilang paalala ng sakit.
kundi bilang trophy ng aking tahimik na tagumpay. Ang liwanag ng araw ay nagpinta ng pink at orange sa itaas ng skyline. Ang tanawin na madalas na nagpapadama sa akin na nakulong. Ngayon ay tila isang pangako. Nagising si Rafe. Umuungol sa sofa. Nilisan ko ang kondo. Sa kitchen island. Sa tabi ng susi ng kanyang Mercedes. Nag-iwan ako ng maikling note sa isang hotel note card. Walang sumbat. Walang akusasyon. Sana matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Ako. Kaya ko na. Iniwan ko ang susi ng kondo. Dumiretso ako sa isang maliit na boutique hotel sa malatiisang lumang bahay na may hardin at amoy sampagita. Alam kong aabot ng ilang oras ang shockwave ng desisyon ko. Inakala ni Rafael na isa lang itong tantrum. Inakala niyang babalik ako. Hihingi ng tawad. Ang kayabangan niya ang kanyang pagkabulag. Nabalitaan ko. Sa pamamagitan ni Achoy Santos. Kung paano nangyari ang mga sumunod na kaganapan. Nagising si Rafe. Inis na inis. Nakita niya ang note. Ninunguya ito sa kanyang kamao. At itinapon sa basurahan. Mag-iisip din yan. Bulong niya. Nag-shower siya. Nagsuot ng mamahaling damit. At nagtungo sa isang upscale grocer sa Rockwell. Nagpaplanong bumili ng mga mamahaling karne at wine para sa kanyang weekend getaway kasama ang mga kaibigan niya. Habang naglalakad sa aisles. Pinupuno ang kanyang cart ng mamahaling produkto. Pakiramdam niya ay hari siya ng universo. Bawat item ay pagpapatibay ng kanyang status. Sa checkout, inilabas niya ang kanyang gleaming black credit card at ipinasok ito sa terminal. Transaction declined. Nawala ang ngiti ni Rafe. Ulitin mo. Baka may problema lang ang makina. Anya sa cashier. Declined. Nagsimulang maubos ang pasensya ng mga nasa likod niya. Naramdaman ni Rafi ang kahihiyan ng mismong kahihiyan na ibinigay niya sa akin kagabi. Sinubukan niya ang isa pa niyang card. Ang American Express Platinum. Parehong resulta. May problema sa bank system siguro. Bulong niya. Nag-iwan ng cart na puno ng kanyang peking status at umalis. Galit at hiyang-hiya. Tinawagan niya ang private banking line. Darius Vance ito. Sigaw niya, gamit ang pangalan na ginagamit niya sa lahat ng business transaction. May problema sa mga card ko. Ayusin niyo ito ngayon. Pagkatapos ng isang maikling paghinto. Bumalik ang boses ng advisor malamig. Formal. Walang dati nitong paggalang. Mr. Vance. Sinimulan ng advisor ng may nakakatakot na pagiging tumpak. Mayroon po akong notification dito. Simula po kagabi. Ang inyong status bilang authorized user sa lahat ng account na naugnay sa portfolio na ito ay binawi. Ano? Imposible yan. Akin ang mga account na iyan. Bulalas ni Rafe. Ikinagagalit ko po. Sir. Ngunit nagkakamali kayo. Sabi ng advisor nang hindi natitinag. Ang nag-iisang may-ari at pangunahing benepisyaryo ng investment fund. Mga checking account. At lahat ng kaugnay na credit line ay si Celestine Jimenez. Ayon po sa kanyang direktang tagubilin. Lahat ng secondary access ay inalis na. Ang pondo ay inilipat sa isang contingency account na siya lang ang may access. Narinig ko sa kwento kung paano tuluyang gumuho ang mundo niya. Ang negosyo. Ang mga kotse. Ang apartment. Bulong ni Rafe. Halos hindi na marinig.
Sir, sabi ng advisor ng may nakakakilabot na katapusan. Ayon sa aming records, wala po kayong anumang asset na nakapangalan sa inyo sa institusyon na ito. Ang self-made man ay isang kathang-isip. Ang henyo sa pananalapi ay isang fraud. Ang hari ay hubot-hubad sa gitna ng isang grocery store. Samantala, ako, nakaupo sa isang maliit na cave sa Malate. Nag-order ng kape at pandesal gamit ang bago kong debit card, isang card na may pangalan ko. At pangalan ko lang. Ang naramdaman ko ay hindi paghihiganti, kundi isang napakalalim na kapayapaan. Ang kahihiyan na ginawa niya sa akin gamit ang gunting ay maingay, marahas, at pansamantala. Ang tugon ko ay tahimik, digital, at ganap. Hindi ko na kailangang sumigaw para pakinggan. Kailangan ko lang tandaan kung sino ako. Sa aking purse, dinampot ko ang 4 na piraso ng plastic. Hindi na sila piraso ng kahihiyan. Sila na ang trophy ng pinakatahimik na labanan na ipinaglaban ko. Ang sagot sa tanong niya, matutong mabuhay nang wala ang pera niya. At ang sagot ay simple, nabuhay ako ng napakaganda. Dahil hindi naman talaga niya iyon pera. Ilang linggo ang lumipas. Gumulong ang proseso ng diborsyo. Si Attorney Santos, isang formidable na babae, ay nagpresenta ng mga dokumento na nagpapatunay na 99% ng aming yaman ay pre-existing sa aming kasal. Ang apartment, ang kotse, ang bank accounts, lahat ay akin. Tinanggal ang Mercedes. At napilitan si Rafael na ibenta ang kanyang Rolex para may pambayad sa abogado at pang-araw-araw. Ang bawat simbolo ng kanyang status ay hinubad sa kanya. Inilantad ang mahina at mediocre na tao na siya naman talaga. Ang parusa niya ay hindi kahirapan, kundi irrelevance. Ang huling email na natanggap ko mula sa kanya ay hindi galit. Ito ay nakakaawa. Hindi ko maintindihan kung paano mo ito nagawa sa akin. Binigay ko sa iyo ang lahat. Doon ko natuklasan ang huling kalinawan, talagang naniwala siya sa sarili niyang kasinungalingan. Hindi niya nakita ang pera ko bilang namin, kundi bilang gasolina para sa kanyang sariling show. Hindi niya ako nakita bilang partner kundi bilang tahimik niyang sponsor. Binura ko ang email. Nasa isang minimalist na apartment na ako ngayon sa Key Biscayne. Malapit sa dagat. Ang hangin ay amoy asin at hindi amoy mamahaling kolog. Tuwing umaga, nakaupo ako sa aking balkonahe. Umiinom ng kape. Nakikinig sa huni ng mga ibon. Wala nang tiktak ng kanyang Rolex. Bumalik ako sa trabaho hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa passion. Sumali ako sa isang maliit na tech startup bilang partner, kung saan pinakikinggan ang aking mga ideya at pinahahalagahan ang aking karanasan. Ang aking halaga ay hindi kailanman nasa isang credit card, isang marangyang apartment, o sa pag-apruba ng iba. Ito ay laging nasa loob ko. Tahimik na naghihintay na bawiin ko. Ang bawat piraso ng credit card na iningatan ko ay isang paalala na minsan, para buuin mo ang sarili mo, kailangan mo munang hayaang durugin ka. Ang kahihiyang iyon ay hindi ang katapusan ng aking kwento. Ito ang marahas na Big Bang na lumikha ng isang bagong universo, isang universo kung saan ako ang sentro. Hindi kailangan ng tunay na lakas na sumigaw o manira. Ang tunay na lakas ay isang email na ipinadala sa katahimikan ng gabi. Isang maliit na suitcase na inimpek ng may pag-iisip. Ang pinakamalaking luxury na natuklasan ko ay hindi ang penthouse sa Giz. Ito ang kapayapaan ng pag-upo sa aking balkonahe. Walang tunog kundi ang hangin.
At pakiramdam na kumpleto ako sa sarili ko. Kung pakiramdam mo ay hindi ka nakikita. Kung pinatahimik ang iyong boses. O laging kino-question ang halaga mo. Gusto kong malaman mo ito, hindi ka nag-iisa. Nariyan na sa loob mo ang malakas na babaeng babae na bago ka nila kinumbinsi na kailangan mo ng iba para sumikat. Pakinggan mo siya. Magtiwala ka sa kanya. Alam niya ang daan pabalik sa iyong sarili. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa asawang gumupit ng credit card. Ito ay tungkol sa isang babae na nakalimutang siya pala mismo ang bangko. Ang pinagmulan. Ang kapangyarihan. Ang hustisya ay hindi dumarating na may kulog. Kundi sa tahimik na click ng isang buton na naglilipat ng kapangyarihan pabalik sa tunay na may-ari. At iyan ang aral na sana ay isama mo sa iyong buhay. Kung may bahagi ng kwentong ito ni Celestine na nakaantig sa iyo. O kung naranasan mo na ring bawiin ang sarili mong boses. Ibahagi mo ang iyong karanasan sa comment section sa ibaba. Sama-sama nating patunayan na ang self-worth ay hindi kailanman nakadepende sa plastic o sa pag-aproba ng iba. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notifications. Dahil bawat kwentong may resilience na ibinabahagi natin ay paalala na may kapangyarihan tayong mag-rebuild.